Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Living Word, isang pag-aaral mula sa Biblia. Halika at samahan mo ako ngayon para matuto at lumago sa Panginoon. Gumising at alalahanin, ang tawag ni Kristo sa espiritual na pagbabantay at pagsisisi. Isang pag-aaral. Pahayag Kapitulo 3 Versikulo 3. Alalahanin mo nga kung paano mo tinanggap at narinig, at ingatan mo, at magsisi ka. Kung hindi ka magbabantay, darating ako sa iyo na parang magnanakaw, at hindi mo malalaman kung anong oras ako darating sa iyo. Ang Pahayag Kapitulo 3 Versikulo 3 ay bahagi ng mensahe ng Panginoong Hesukristo para sa iglesia sa Sardes. Bagamat kilala ang iglesiyang ito na buhay sa espiritual, ipinahayag ni Kristo na ang tunay nilang kalagayan ay patay na at humihina na ang kanilang espiritual na kalagayan, Pahayag Kapitulo 3 Versikulo 1. Ang panlabas na anyo na ang pumalit sa tunay na buhay sa loob. Patuloy pa rin ang kanilang mga gawaing panrelihiyon, ngunit hamina na ang tunay na buhay na espiritual. Sa ganitong kalagayan, nagsasalita ang muling nabuhay na Kristo ng may kapangyarihan at habag. Ang kanyang mga salita ay hindi lamang upang humusga kundi upang gisingin sila. Bago pa man dumating ang paghuhukom, nag-aalok siya ng mapagpalang paanyaya na alalahanin, ingatan, magsisi, at magbantay. Ipinapakita ng talatang ito ang puso ng mabuting pastol. Mahigpit ngunit mapagmahal na kino-correct ni Jesus ang kanyang bayan upang sila ay maibalik sa tamang kalagayan. Ang kanyang babala tungkol sa pagdating niya na, parang magnanakaw, ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagiging handa sa espiritual at ang katiyakan ng kanyang matuwid na pagbisita. Sa kasaysayan, ang lungsod ng Sardes ay 2 beses na nasakop ng hindi inaasahan dahil nabigo ang mga tagapagtanggol nito na manatiling mapagbantay. Ginamit ni Kristo ang pamilyar na kasaysayang ito bilang isang makapangyarihang halimbawa. Kung paanong bumagsak ang lungsod dahil sa kapabayaan, ang mga mananampalataya at mga iglesia ay maaari ring maging mahina sa espiritual kapag binaliwala nila ang pagbabantay. Ang mensahe ng Pahayag Kapitulo 3 Versikulo 3 ay may parehong bigat at kahalagahan hanggang ngayon. Maaaring may magagandang gusali, programa, at magandang pangalan ang mga iglesia ngunit kulang naman sa tunay na buhay na espiritual. Ang mga individual na mananampalataya ay maaaring patuloy na gumagawa ng mga gawaing panrelihiyon sa labas ngunit binabaliwala naman ang tapat na paglilingkod kay Kristo mula sa puso. Kaya't tinatawag ng Panginoon ang bawat mananampalataya na maging tapat muli, patuloy na magsisi, at magbantay ng may pag-asa sa kanyang pagbabalik. Ang pangunahing katotohanan ng talatang ito ay, tinatawag ng Panginoong Hesukristo ang kanyang bayan na alalahanin ang Ebanghelyo, manatiling tapat sa kanyang salita, mamuhay sa patuloy na pagsisisi, at manatiling mapagbantay sa espiritual hanggang sa siya ay dumating. Ang aklat ng Pahayag ay isinulat ni Apostol Juan habang siya ay ipinatapon sa pulo ng Patmos. Ang mga kabanata 2 at 3 ay naglalaman ng 7 mensahe mula sa muling nabuhay na Kristo para sa 7 iglesia noong panahong iyon sa Asia Minor. Ang bawat mensahe ay tumutukoy sa partikular na kalagayan ng bawat lokal na iglesia habang nagbibigay din ng walang kupas na aral para sa mga mananampalataya sa lahat ng henerasyon. Ang Sardes ay dating isa sa pinakamayaman at pinaka-impluwensyang lungsod sa Asia Minor. Sa kabila ng magandang pangalan nito, nakaranas ang lungsod ng nakapapahiyang pagkatalo sa digmaan dahil naging pabaya ang mga bantay at nabigo silang magbantay. Sinadyang ginamit ni Kristo ang kasaysayang ito upang babalaan ang iglesia laban sa pagiging kampante sa espiritual. Malinaw ang mensahe. Ang magandang pangalan ay hindi makakapalit sa tunay na katapatan. Tanging ang patuloy na pag-asa kay Kristo lamang ang makapagpapanatili ng buhay na espiritual. Alalahanin ang EBANGHELYONG tinanggap mo. Alalahanin mo nga kung paano mo tinanggap at narinig. Nagsimula si Kristo sa tawag na alalahanin. Hindi niya sinasabihan ang iglesia na gumawa o mag-imbento ng bagong bagay. Tinatawag niya silang bumalik sa kung ano na ang kanilang tinanggap noon. Narinig nila ang Ebanghelyo. Tinanggap nila ang turo ng mga apostol. Naranasan nila ang biyaya ng Diyos. Ngunit sa paglipas ng panahon, lumayo sila sa buhay na espiritual na nakilala nila noon. Sa buong kasulatan, ang pag-alala ay higit pa sa pag-alala ng impormasyon lamang. Ito ay nangangahulugang sadyang pagbabalik sa katotohanan ng Diyos ng may panibagong pananampalataya at pagsunod.
Ang paghina ng espiritual na kalagayan ay madalas na nagsisimula kapag binabaliwala ng mga mananampalataya ang ebanghelyong unang nagpabago sa kanila. Ang pagbabagong buhay ay nagsisimula kapag ang bayan ng Diyos ay bumabalik kay Kristo ng may mapagkumbabang puso. Pag-aaral sa salitang Griego, mnemonoa, ang pag-alala. Ang pandiwang Griego na mnemonoa ay nangangahulugang mag-alala, ingatan sa isip, patuloy na alalahanin. Ibalik ang isang bagay sa aktibong pagsasabuhay. Ang biblical na pag-alala ay laging may kalakip na gawa. Hindi lamang hinihiling ni Kristo na alalahanin ito ng iglesia sa isip lamang. Iniuutos niya na bumalik sila ng buong puso sa katotohanang kanilang tinanggap at pinaniniwalaan. Ang buhay Kristiyano ay hindi lumalampas o lumalayo sa ebanghelyo. Ang mga mananampalataya ay patuloy na lumalago sa pamamagitan ng pag-alala sa biyaya ng Diyos, sa natapos na gawa ni Kristo sa krus, sa kanyang muling pagkabuhay, at sa kanyang patuloy na pagiging Panginoon. Ang ebanghelyo ay hindi lamang iligtas, ito rin ay patuloy na nagpapanibago, nagpapabanal, at nagpapatibay sa mga mananampalataya. Ang bawat pagbabagong buhay sa kasaysayan ng kasulatan ay nagsimula sa pagbabalik ng bayan ng Diyos sa kanyang salita. Ang manlalakbay na hindi tumitingin sa mapa ay unti-unting lumalayo sa tamang patutunguhan. Ang pinakaligtas na paraan upang makapagpatuloy ay hindi ang paghula ng bagong daan kundi ang pagbabalik sa orihinal na ruta. Gayun din, ang mananampalataya ay nananatiling malusog sa espiritual sa pamamagitan ng patuloy na pagbabalik sa katotohanan ng salita ng Diyos at sa ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Palaging pagnilayan ng ebanghelyo, alalahanin ang katapatan ng Diyos sa iyong buhay. Manatiling nakatayo sa kasulatan sa halip na sumunod sa bawat bagong uso sa espiritual. Hayaan ang pasasalamat sa biyaya ng Diyos na magpalakas muli ng iyong pagmamahal kay Kristo at kagustuhang sumunod sa Kanya. Aral #1. Ang pagbabagong buhay sa espiritual ay nagsisimula sa pag-alala sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo at pagbabalik ng buong puso sa hindi nagbabagong katotohanan ng Diyos. Iglesia, ang pag-alala sa Ebanghelyo ay simula pa lamang. Susunod na iniuutos ni Kristo sa kanyang bayan na ingatan ang kanilang tinanggap at magsisi kung saan-saan man pumasok ang pagpapalabnaw ng pananampalataya o pagtalikod sa katotohanan sa kanilang buhay. Amen. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri. Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Living Word, isang pag-aaral mula sa Biblia. Samahan mo ako na tuklasin ang mga katutuhan sa Biblia. Gumising at alalahanin, ang tawag ni Kristo sa espiritual na pagbabantay at pagsisisi. Ikalawang bahagi. Ikalawang punto, ingatan ang salita ng Diyos at mamuhay sa patuloy na pagsisisi. Talata, Pahayag Kapitulo 3 Versikulo 3, KJV. Alalahanin mo nga kung paano mo tinanggap at narinig, at ingatan mo, at magsisi ka. Kung hindi ka magbabantay, darating ako sa iyo na parang magnanakaw, at hindi mo malalaman kung anong oras ako darating sa iyo. Pahayag Kapitulo 3 Versikulo 3. Pagpapasa ng mensahe ng mangangaral. Iglesia, sa unang bahagi ay nakita natin ang mapagmahal na tawag ni Kristo sa iglesia sa Sardis. Alalahanin mo nga kung paano mo tinanggap at narinig. Tinawag sila ng Panginoon na bumalik sa ebanghelyong tinanggap nila ng may kagalakan noon. Ang pagbabagong buhay ay nagsisimula sa pag-alala sa katotohanan ng Diyos. Ngunit ang pag-alala lamang ay hindi sapat. Ang katotohanang naalala ay dapat maging katotohanang tinanggap, sinunod, at isinabuhay. Kaya naman agad na nagbigay si Jesus ng 2 pang utos. Ingatan mo, at magsisi ka. Ang 2 utos na ito ay magkaugnay. Ang pag-iingat ay nangangahulugang pananatiling tapat sa katotohanan. Ang pagsisisi ay nangangahulugang pagtalikod sa lahat ng salungat sa katotohanang iyon. Ang buhay Kristiyano ay nakikilala sa pamamagitan ng matibay na paninindigan at patuloy na pagsisisi. 2. Ingatan ang salita ng Diyos at mamuhay sa patuloy na pagsisisi. Ingatan mo. Iniuutos ni Kristo sa kanyang iglesia na kumapit ng mahigpit sa ebanghelyo. Ang mga mananampalataya sa Sardis ay nakatanggap ng tamang turo. Gayunpaman, nasa panganib silang hayaang mapalitan ng pagiging kampante ang tapat na pagsunod. Kaya't tinawag sila ng Panginoon na manatiling nakasadsad ng matibay sa kanyang salita. Bawat henerasyon ng mga mananampalataya ay nahaharap sa parehong hamon. Patuloy na pinipilit ng mundo ang mga Kristiyano na ikumpromiso ang biblical na katotohanan. Ang mga maling turo ay naglalayong pahinin ang tiwala sa kasulatan.
Ang mga pagpapahalaga ng kultura ay madalas na nakikipagkumpetensya sa mga utos ng Diyos. Ang sagot ni Kristo ay simple. Ingatan mo, manatiling tapat. Huwag talikuran ang katotohanang iyong tinanggap. Pag-aaral sa salitang Griego, treo, ingatan, bantayan, sunodin. Bagamat ang Pahayag Kapitulo 3 versikulo 3 ay gumagamit ng anyo ng salitang ito sa mga kaugnay na talata na nagbibigay diin sa tapat na pag-iingat, ang mas malawak na paggamit nito sa Bagong Tipan ay tumutulong upang maunawaan natin ang utos ni Kristo. Ang salitang Griego na tereo ay nangangahulugang ingatan, bantayan, panatilihin, sundin ng tapat, bantayan ng maingat. Ang salitang ito ay higit pa sa pagsang-ayon ng isip lamang. Ito ay tumutukoy sa pagbabantay sa katotohanan ng Diyos na parang isang mahalagang kayamanan at pagsasabuhay nito ng tapat. Madalas gamitin ni Jesus ang salitang ito kapag nagsasalita tungkol sa pagsunod. Halimbawa, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Juan Kapitulo 14 versikulo 15. Ang ugnayan ng mananampalat. Theological na pagtalakay, ang PAGTITIYAGA sa katotohanan. Sa buong kasulatan, ang pagtitiyaga ay ipinapakita bilang katibayan ng tunay na pananampalataya. Ang mga tunay na mananampalataya ay patuloy na nagtitiwala kay Kristo at nananatili sa kanyang salita. Ang pagtitiyagang ito ay hindi nagagawa lamang ng sariling lakas ng tao. Iningatan ng Diyos ang kanyang bayan sa pamamagitan ng kanyang biyaya habang tinatawag silang maging tapat ng gawa. Pinatitibay ng banal na espiritu ang mga mananampalataya upang manatiling matatag sa kabila ng mga pagsubok, tukso, at pagsalungat. Ang pag-iingat ay nangangahulugang pagtangging palitan ng biblikal na katotohanan ng pakikipagkasundo sa mundo. Ito ay pananatiling tapat kay Kristo kahit na may kapalit na hirap ang pagsunod. Kailangan ng iglesia sa Sardis ng paalalang ito dahil ang panlabas na pangalan na ang pumalit sa katapatan ng puso. Hindi lamang aktibong relihiyon ang nais ni Kristo kundi tunay na paglilingkod mula sa puso. At MAGSISI ka. Agad matapos utusan ng pagtitiyaga, iniuutos naman ni Kristo ang pagsisisi. Hindi lamang mahina ang iglesia, kailangan nila ng pagpapanumbalik. Ang pagsisisi ay sentro ng buhay Kristiyano. Hindi lamang ito ang pintuan patungo sa kaligtasan. Ito ay nagpapatuloy sa buong paglalakbay ng mananampalataya kasama si Kristo habang ibinubunyag ng banal na espiritu ang kasalanan at tinatawag tayo sa mas malalim na kabanalan. Pag-aaral sa salitang Griego, metanoeo, metaneo, magsisi. Ang pandiwang Griego na metaneo ay nangangahulugang baguhin ang pag-iisip, baguhin ang puso, lumiko o bumalik, magbago ng direksyon o pamumuhay. Ang biblikal na pagsisisi ay kinabibilangan ng pagkilala sa kasalanan, pag-amin sa kasalanan, pagtalikod sa kasalanan, pagharap sa Diyos sa pananampalataya at pagsunod. Ang pagsisisi ay hindi lamang pagdadalamati ng damdamin. Ipinakita ni Apostol Pablo ang pagkakaiba ng kalungkutan ayon sa mundo at kalungkutan ayon sa Diyos. Ang kalungkutan ayon sa Diyos ay nagbubunga ng tunay na pagsisisi na humahantong sa pagbabago ng pamumuhay. Ang tunay na pagsisisi ay laging nagreresulta sa nagbagong buhay. Ang pagsisisi ay isa sa mga kaloob ng biyaya ng Diyos. Kinukumbinsi ng banal na espiritu ang mga puso sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Mahigpit ngunit mapagmahal na ibinubunyag ni Kristo ang espiritual na paghina, hindi upang hiyain ang kanyang bayan, kundi upang ibalik sila. Sa buong kasulatan, ang mga tawag ng Diyos sa pagsisisi ay mga paanyaya sa panibagong pakikipag-ugnayan. Kahit sa aklat ng pahayag, ang mga babala ni Kristo ay nagpapakita ng kanyang habag. Bago pa man dumating ang paghuhukom, nagbibigay siya ng pagkakataong maibalik. Ang pagsisisi ay nagpapanumbalik ng malapit na ugnayan sa Diyos. Nagpapanibago ito ng lakas na espiritual. Binabalik nito ang kagalakan ng kaligtasan. Pinatitibay nito ang patuto ng iglesia sa harap ng mundo. Ang tawag sa pagsisisi ay umuugong sa buong Biblia. Madalas na tinawag ng mga propeta ang Israel na bumalik sa Panginoon ng buong puso. Inihanda ni Juan Bautista ang daan ni Kristo sa pamamagitan ng pangangaral ng pagsisisi. Si Jesus mismo ay nagsimula ng kanyang paglilingkod sa pagsasabing, "Magsisi kayo, sapagkat malapit na ang kaharian ng langit." Mateo Kapitulo 4 versikulo 17.
Ipinagpatuloy ng mga apostol ang mensaheng ito matapos muling mabuhay si Kristo. Ipinahayag ni Pedro ang pagsisisi noong Pentecostes. Tinawag naman ni Pablo ang mga Hudyo at Hentil na magsisi at maniwala sa Ebanghelyo. Kaya naman, ang pahayag Kapitulo 3 versikulo 3 ay pagpapatuloy ng pare-parehong mensahe ng kasulatan. Tinatawag ng Diyos ang kanyang bayan ng may biyaya na bumalik sa kanya. Ang NAPABAYA ang apoy. Isipin mo ang isang pagan ng apoy sa gabing malamig. Sa simula ay maliwanag ang apoy. Ngunit sa paglipas ng panahon, kung walang maglalagay ng bagong kahoy o huhaluan sa mga baga, unti-unting hihina ang apoy. Hindi karaniwang biglaang nawawala ang apoy, humihina ito dahil sa kapabayaan. Ganoon din ang maaaring mangyari sa buhay Kristiyano. Kapag ang panalangin ay nagiging madalang, ang kasulatan ay binabalewala, ang pagsamba ay nagiging nakagawian na lamang, at ang pagsisisi ay hindi ginagawa, nagsisimulang lumamig ang iyong pagnanasa sa espiritual. Mahigpit ngunit mapagmahal na tinatawag ni Kristo ang kanyang bayan na muling pag-alabi ng apoy sa pamamagitan ng panibagong paglilingkod. Ang compass. Ang mandaragat na nakapansin na nalilihis na ang kanyang compass ay hindi ipagwawalang bahala ang babalang ito. Kahit kaunting paglihis lamang ngayon ay maaaring magdala sa kanya ng malayo sa patutunguhan sa paglipas ng panahon. Ang pagsisisi ay pagwawasto ng Diyos na puno ng biyaya. Kapag ibinunyag ng banal na espiritu ang maling pag-iisip o mga prioridad na maling pagkakasunod-sunod, matalino tayong agad na nagbabago ng direksyon. Ang maliliit na pagsunod ngayon ay makapagliligtas sa atin mula sa mas malaking pagkalayo bukas. Para sa mga individual na mananampalataya, suriin ng madalas ang iyong puso sa harap ng Panginoon. Hilingin sa banal na espiritu na ibunyag kung saan ka naging kampante sa espiritual. Manatiling tapat sa panalangin, pag-aaral ng Biblia, pagsamba, at pagsunod. Agad tumugon kapag kinukumbinsi ka ng Diyos tungkol sa kasalanan. Huwag ipagpaliban ang pagsisisi. Para sa mga pamilya, palaguin ang tahanan kung saan karaniwang ginagawa ang pag-amin, pagpapatawad, at panalangin. Maging halimbawa ang mga magulang ng pagpapakumbaba sa pamamagitan ng pag-amin ng pagkakamali at paghingi ng tawad sa Diyos. Ituro sa mga bata na ang pagsisisi ay hindi tanda ng kahinaan kundi ng paglaki sa espiritual. Itayo ang buhay pamilya sa salita ng Diyos at palakasin ang loob ng isa't isa na manatiling tapat kay Kristo. Para sa mga kabataan, ingatan ang iyong puso laban sa pakikipagkompromiso. Madalas hinihikayat ng kultura na ibaba ang pamantayan ng Biblia upang makasama sa iba. Kumapit ng mahigpit sa katotohanan ng Diyos kahit hindi ito gusto ng karamihan. Kung ikaw ay nadapa, alalahanin na tinatanggap ni Kristo ang mga taong tapat na nagsisisi at bumabalik sa Kanya. Ang Kanyang biyaya ay sapat upang ibalik at patibayin ka. Para sa mga pinuno ng iglesia, ipakapangaral ang parehong biyaya at katotohanan. Ituro ang pagsisisi ng may habag at malinaw ayon sa kasulatan. Akayin ang kongregasyon na pahalagahan ang kabanalan higit sa tagumpay na nakikita ng mata. Bantayan ang iglesia laban sa maling turo at pagiging kampante sa espiritual. Maging halimbawa ng mapagkumbabang pagsisisi sa iyong sariling paglalakbay kasama si Kristo. Iglesia, hindi lamang sa mga hindi naniniwala sinabi ni Jesus ang mga salitang ito. Sinabi niya ito sa kanyang iglesia. Mahal niya ang Sardes kaya't kinurek niya ang kanilang kalagayan. Ang parehong Panginoon ay nagsasalita ngayon. Kung ang iyong pag-ibig ay lumamig na, bumalik ka. Kung ang pakikipagkompromiso ay pumasok na sa iyong puso, magsisi ka. Kung ang panalangin ay napabayan na, bumalik ka. Kung ang pagsamba ay naging nakagawian na lamang, bumalik ka. Kung ang iyong pagnanasa kay Kristo ay hamina na, bumalik ka. Ang Panginoong kumukumbinsi ay siya ring Panginoong nagpapanumbalik. Ang kanyang habag ay higit pa sa ating mga pagkukulang. Ang kanyang biyaya ay sapat para sa bawat pusong nagsisisi. Iglesia, tinalakay na natin ang tawag ni Kristo na alalahanin ang Ebanghelyo, ingatan ang kanyang salita, at mamuhay ng may patuloy na pagsisisi. Ang mga utos na ito ay naghahanda sa atin para sa kanyang huling babala. Kung hindi ka magbabantay, darating ako sa iyo na parang magnanakaw. Amen. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores nagsasabing sa DOES. Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Living Word, isang pag-aaral mula sa Biblia. Gumising at alalahanin, ang tawag ni Kristo sa espiritual na pagbabantay at pagsisisi.
Ikatlong bahagi. Ikatlong punto, mamuhay sa espiritual na pagbabantay hanggang sa dumating si Kristo. Pangunahing talata, Pahayag Kapitulo 3 versikulo 3, KJV. Pahayag Kapitulo 3 versikulo 3, KJV. Alalahanin mo nga kung paano mo tinanggap at narinig, at ingatan mo, at magsisi ka. Kung hindi ka magbabantay, darating ako sa iyo na parang magnanakaw, at hindi mo malalaman kung anong oras ako darating sa iyo. Iglesia, nalakbay na natin ang dalawang dakilang utos mula sa ating Panginoong Hesukristo. Sa unang punto, tinawag ni Kristo ang kanyang iglesia na alalahanin ang ebanghelyong kanilang tinanggap at bumalik sa katotohanang unang nagbigay sa kanila ng buhay. Sa ikalawang punto, inutusan niya silang ingatan ang kanyang salita at magsisi sa pagiging kampante at pakikipagkompromiso sa espiritual. Ngayon ay darating na tayo sa kanyang huling babala at paalala. Sinasabi ng Panginoon, kung hindi ka magbabantay, darating ako sa iyo na parang magnanakaw. Ang mga salitang ito ay hindi sinabi upang magdulot ng takot sa puso ng mga tapat na mananampalataya, kundi upang gisingin ang mga Kristiyanong inaantok at mga idol siyang kampante. Tinatawag ni Kristo ang kanyang bayan na mamuhay na laging handa dahil ang kanyang pagdating ay tiyak, kahit na ang eksaktong oras nito ay hindi alam ng sinuman. 3. Mamuhay sa espiritual na pagbabantay hanggang sa dumating si Kristo. Ang utos na, magbantay, ay paulit-ulit na makikita sa buong bagong tipan. Madalas na hinimok ni Jesus ang kanyang mga alagad na manatiling gising sa espiritual dahil walang nakakaalam sa eksaktong araw o oras ng kanyang pagbabalik. Nauunawaan ng iglesia sa Sardis ang paglalarawang ito. Sa kasaysayan, ang Sardis ay itinuring na halos hindi masasakop dahil sa mataas nitong lokasyon at matitibay na kuta. Gayunpaman, ang lungsod ay bumagsak ng higit sa isang beses dahil ang mga bantay nito ay naging pabaya. Sa halip na manatiling alerto, inakala nilang sila ay ligtas na. Pumasok ang kaaway ng hindi inaasahan habang ang lungsod ay natutulog. Ginamit ni Jesus ang kasaysayang ito upang ilantad ang isang panganib sa espiritual. Ang isang mananampalataya ay maaaring mukhang ligtas sa labas habang unti-unting nagiging pabaya sa loob. Maaaring magpatuloy ang mga programa. Maaaring dumami ang gawaing panrelihiyon. Maaaring manatili ang magandang pangalan. Ngunit ang puso ay maaaring dahan-daang lumayo sa masigasig na paglilingkod kay Kristo. Kaya't iniutos ng Panginoon ng may pagmamahal. Magbantay ka. Ang Biblikal na aral ng pagiging alerto sa espiritual. Ang pagbabantay sa espiritual ay pamumuhay na laging handa sa harap ng Diyos. Kabilang dito ang pagbabantay sa puso, pananatiling tapat sa kasulatan, pagtitiyaga sa panalangin, pamumuhay sa kabanalan, pag-asa sa pagbabalik ni Kristo, pagtupad ng tungkulin ng tapat hanggang sa siya ay dumating. Isinulat ni Apostol Pedro, maging mahinahon kayo, magbantay kayo, sapagkat ang inyong kalaban na dyablo, ay gumagala na parang liyong umaatungal, na naghahanap ng masisila. Unang Pedro Kapitulo 5 versikulo 8. Gayun din, hinimok ni Pablo ang mga mananampalataya. Mangagbantay kayo, mangagmatibay kayo sa pananampalataya, kayo'y manggagpakalalaki, kayo'y mangagkalakas. Unang Korinto Kapitulo 16 versikulo 13. Ang pagiging alerto sa espiritual ay hindi nagmumula sa takot kundi sa pagmamahal kay Kristo at pagtitiwala sa kanyang mga pangako. Ang mananampalataya ay nagbabantay dahil nagnanais siyang masumpungang tapat kapag bumalik na ang Panginoon. Ang babala ni Kristo tungkol sa hindi inaasahang paghuhukom. Nagbabala si Jesus, darating ako sa iyo na parang magnanakaw. Ang larawan ng magnanakaw ay nagpapakita ng pagiging biglaan at hindi inaasahan, hindi na ang pagiging lihim ng pagkakakilanlan ni Kristo, kundi ang hindi inaasahang oras ng kanyang pagdating para sa mga hindi handa sa espiritual. Sa buong bagong tipan, ang paglalarawang ito ay paulit-ulit na lumalabas. Ang mga nagpapabeya sa salita ng Diyos, hindi nakikinig sa pagsisisi, at nagiging walang pakialam sa espiritual ay nanganganib na masumpungang hindi handa kapag dumating si Kristo upang humusga o kapag siya ay bumalik na may kaluwalhatian. Para sa iglesia sa Sardis, ang babalang ito ay tumutukoy sa pagbisita ni Kristo upang turuan ang kongregasyong ayaw magsisi. Para sa lahat ng mananampalataya, ipinapaalala nito na mamuhay araw-araw ng handa, dahil alam nating ang ating buhay ay pag-aari niya. Para sa mga hindi naniniwala, ito ay isang seryosong paalala na ang pagkakataong magsisi ay hindi mananatili habang buhay.
Ngayon ang araw ng kaligtasan. Para sa tapat na mananampalataya, ang pagbabalik ni Kristo ay hindi dahilan ng takot kundi ng masayang paghihintay. Ang tagapagligtas na namatay para sa ating mga kasalanan, muling nabuhay mula sa libingan, umakyat sa langit, at ngayon ay namamahala sa kanan ng Ama ay nangakong babalik muli. Ang kanyang pagbabalik ay magdadala ng huling pagkatalo ng kasamaan, muling pagkabuhay ng mga patay, ganap na pagtubo sa buong nilalang, gantimpala para sa mga tapat na lingkod, walang hanggang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang mapagpalang pag-asang ito ay nagpapatibay sa mga mananampalataya upang magtiyaga sa kabila ng paghihirap, tukso, pag-uusig, at kawalan ng pag-asa. Hindi tayo nagbabantay dahil takot tayong iwanan niya. Nagbabantay tayo dahil sabik nating hinihintay ang ating hari. Hanggang sa bumalik si Kristo, tinatawag ang mga mananampalataya na manatiling matatag. Ang pagbabantay ay gawa, hindi lang pananatili. Nagbabantay tayo sa pamamagitan ng pagsamba ng tapat, pag-aaral ng kasulatan ng masigasig, panalangin ng patuloy, paglilingkod ng may habag, pagbabahagi ng ebanghelyo ng may katapangan, pagmamahalan ng tapat, pagsisikap sa kabanalan araw-araw. Ang bawat simpleng gawa ng pagsunod ay nagpapakita ng kahandaan para sa pagbabalik ni Kristo. Ang ating buhay ay dapat patuloy na nagsasabing, "Opo, pumarito ka Panginoong Hesus." Ang bantay sa gabi. Sa mga sinaunang lungsod, ang mga bantay ay nakatayo sa mga pader buong gabi. Ang kanilang tungkulin ay hindi hulaan kung kailan darating ang panganib, kundi manatiling gising upang maging handa ang buong lungsod. Kung ang bantay ay natulog, ang buong lungsod ay nasa panganib. Gayun din, tinatawag ni Kristo ang kanyang iglesia na manatiling gising sa espiritual. Ang ating misyon ay hindi manghula ng mga petsa kundi mamuhay ng tapat hanggang sa siya ay dumating. Ang kasintahang naghihintay sa lalaking ikakasal. Sa kaugalian ng mga Hudyo sa kasal, ang kasintahan ay sabik na naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal. Kahit hindi niya alam ang eksaktong oras ng pagdating nito, nanatili siyang handa. Ang kanyang kahandaan ay nagpapakita ng pagmamahal at pag-asa. Ang iglesia ay ang kasintahan ni Kristo. Ang ating pagbabantay ay hindi dulot ng takot kundi ng masayang paghihintay. Nagnanais tayo ng araw na ang pananampalataya ay magiging pagkakita na, at makasama natin ang ating Panginoon magpakailanman. Para sa mga individual na mananampalataya, suriin ang iyong espiritual na buhay ng madalas. Tanungin ang iyong sarili, lumalago ba ang aking pagmamahal kay Kristo? Nanatili ba akong tapat sa kanyang salita? Namumuhay ba ako sa araw-araw na pagsisisi? Naglilingkod ba ako sa iba ng may kagalakan? Handa ba ako kung bumalik si Kristo ngayon? Ugaliin ang panalangin, pagsamba, pagbabasa ng kasulatan, at tapat na pagsunod. Mamuhay araw-araw na iniisip ang walang hanggan. Para sa mga pamilya, itayo ang tahanang nakasentro kay Kristo. Manalangin ng sabay ng Pelagian. Magbasa ng kasulatan ng sabay. Palakasin ang loob ng isa't isa na magbanal at maging tapat. Ituro sa mga bata hindi lamang maghanda para sa trabaho kundi para sa walang hanggang buhay. Ang pamilyang sabik na naghihintay kay Kristo ay namumuhay ng iba kaysa sa pamilyang abala lamang sa mga bagay na panandalian. Para sa mga kabataan, maraming bagay sa mundo ang humahadlang at umaagaw ng iyong atensyon at paglilingkod. Huwag hayaang ang aliw, pagiging sikat, o tagumpay sa mundo ang pumalit sa paghahangad kay Kristo. Gamitin ang iyong kabataan sa pagkilala sa Diyos, paglilingkod sa kanyang iglesia, at pagpapahayag ng kanyang ebanghelyo. Ang mga taong ginugol sa tapat na pagsama kay Kristo ay hindi masasayang kailanman. Para sa mga pinuno ng iglesia, ingatan ang kawan na ipinagkatiwala sa iyo. Ipangaral ang buong payo ng Diyos ng may pagmamahal at katapangan. Akayin ang iglesia na pahalagahan ang tunay na buhay sa espiritual higit sa magandang pangalan. Sanayin ang mga mananampalataya na magtiyaga sa pananampalataya hanggang sa bumalik si Kristo. Tandaan na ang tapat na paglilingkod ay naghahangad ng pagkilala ng Diyos higit sa papuri ng tao. Iglesia, si Jesus ay naglalakad pa rin sa gitna ng kanyang mga iglesia. Nakikita niya pa rin ang higit pa sa panlabas na anyo. Alam niya ang ating mga kalakasan. Alam niya ang ating mga kahinaan. Alam niya ang ating mga tagumpay. Alam niya ang ating mga pagkukompromiso. Gayunpaman patuloy pa rin siyang tumatawag. Alalahanin, ingatan, magsisi, magbantay. Ang kanyang mga babala ay hindi tanda ng pagtanggi. Ito ay paanyaya sa pagbabalik.
Ang kanyang pagtutuwid ay nagmumula sa kanyang pagmamahal. Ang kanyang pagwawasto ay naghahanda sa kanyang bayan para sa kanyang maluwalhating pagdating. Huwag matulog sa espiritual. Huwag lumayo sa iyong unang pag-ibig. Manatiling gising. Manatiling tapat. Manatiling handa. Dahil ang ating hari ay babalik muli. Sa pagtatapos ng ating pag-aaral sa Pahayag Kapitulo 3 versikulo 3, alalahanin natin ang tatlong katotohanan ito. Isa, ang pagbabagong buhay ay nagsisimula sa pag-alala sa Ebanghelyo. Tinatawag ni Kristo ang kanyang bayan na bumalik sa hindi nagbabagong katotohanang kanilang tinanggap noon. Ang Ebanghelyo ay nananatiling pundasyon ng buhay ng bawat mananampalataya. Dalawa, ang tapat na mananampalataya ay nag-iingat sa salita ng Diyos at patuloy na nagsisisi. Ang tunay na alagad ay pinahahalagahan ng katotohanan ng Diyos, nagtitiyaga sa pagsunod, at agad tumutugon kapag kinukumbinsi sila ng banal na espiritu. Ang pagsisisi ay hindi lamang simula ng buhay Kristiyano, ito ay patuloy na ugali ng pusong nagnanais magbigay lugod sa Diyos. Tatlo, tinatawag ni Kristo ang iglesia na mamuhay sa espiritual na pagbabantay hanggang sa siya ay dumating. Ang pagbabalik ng Panginoon ay tiyak. Ang oras nito ay hindi alam. Kaya't tinatawag ang mga mananampalataya na manatiling gising sa espiritual, maglingkod ng tapat, at sabik na hintayin ang araw na makikita natin siya ng mukha-mukha. Iglesia, huwag makontento na lamang sa pagkakaroon ng pangalang, buhay, habang binabaliwala ang tunay na pakikipag-ugnayan kay Kristo. Huwag itumbas ang gawaing panrelihiyon sa buhay na espiritual. Alalahanin ang kanyang biyaya, kumapit ng mahigpit sa kanyang salita. Magsisi agad kapag nagkasala, magbantay ng tapat hanggang sa siya ay dumating. Mamuhay araw-araw nang sa gayon ay kapag nagpakita si Kristo, ikaw ay magalak sa kanyang presensya sa halip na umiwas dahil sa hiya. Ang pinakamainam na paghahanda para sa bukas ay ang tapat na pagsunod ngayon. Marahil ngayon ay nararamdaman mong lumayo ka na sa Panginoon. Baka ang iyong puso ay lumamig na. Maaaring mukhang maayos ang lahat sa labas, ngunit sa loob ay alam mong kailangan ng pagbabago ang iyong ugnayan kay Kristo. Ngayon, tinatawag ka ng Panginoon ng may pagmamahal. Alalahanin, ingatan, magsisi, magbantay. Bukas pa rin ang kanyang paanyaya. Kung hindi ka pa kailanman nagtitiwala kay Hesukristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, ngayon na ang oras upang lumapit. Ang siyang nagbabala ay siya ring naging iligtas. Si Hesukristo ay namuhay ng walang kasalanan na hindi mo kayang gawin. Namatay siya sa krus para sa iyong mga kasalanan. Muling nabuhay siya sa ikatlong araw, at tinalo ang kasalanan at kamatayan. Ngayon ay inaalok niya ang kapatawaran, bagong buhay, at pag-asang walang hanggan sa lahat ng nagsisisi at naniniwala sa Kanya. Lumapit ka sa Kanya ng may pagpapakumbaba at pananampalataya. Hindi niya tatanggihan ang sinumang tapat na lumalapit sa Kanya. Kung ikaw naman ay mananampalataya na, panibaguhin mo ngayon ang iyong paglilingkod. Iwanan ang pagiging kampante. Hilingin sa banal na espiritu na muling pag-alabi ng iyong pagmamahal kay Kristo, patibayin ang iyong pananampalataya, at bigyan ka ng lakas na mamuhay ng masayang handa hanggang sa araw ng kanyang pagbabalik. Kung tinatawag ka ng Diyos sa paglilingkod, paggawa ng alagad, pangangaral, o mas malalim na pagtupad ng tungkulin, sagutin mo ang kanyang tawag ng buong puso. Ang hari ay parating na. Masumpungan tayong tapat. Panalangin. Amang nasa langit, nagpapasalamat kami sa iyo para sa mapagmahal na salita ng aming muling nabuhay na Panginoong Hesukristo para sa iglesia sa Sardis. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong naging kampante kami o naligaw dahil sa mga bagay ng mundong ito. Tulungan mo kaming alalahanin ang Ebanghelyo, ingatan ang iyong katotohanan, at mamuhay na may patuloy na pagsisisi at masayang pagsunod. Punuin mo kami ng iyong banal na espiritu upang manatili kaming gising sa espiritual, matatag sa pananampalataya, at tapat sa paglilingkod hanggang sa dumating si Kristo. Patibayin mo ang iyong iglesia upang magliwanag bilang ilaw sa mundong madilim, at ipahayag ang pag-asa ng Ebanghelyo ng may katapangan at habag. Ipinapanalangin namin ang mga hindi pa nakakakilala kay Jesus. Akayin mo sila sa pagsisisi at kaligtasang pananampalataya ngayon. Naway matanggap nila ang kapatawaran, kapayapaan, at buhay na walang hanggan na matatagpuan lamang kay Kristo. Ingatan mo kaming nagbabantay, naghihintay, at naglilingkod ng tapat hanggang sa makatayo kami sa harap mo sa kaluwalhatian. Sa makapangyarihan at mahalagang pangalan ni Hesukristo kami ay nananalangin.
Tinatawag ni Hesukristo ang kanyang iglesia na alalahanin ang ebanghelyo, ingatan ang kanyang salita, magsisi sa pagiging kampante, at manatiling nagbabantay hanggang sa kanyang maluwalhating pagbabalik. Ang mga nagtitiyaga sa tapat na pagsunod ay magagolek sa kanyang pagdating at makikibahagi magpakailanman sa kagalakan ng kanilang Panginoon. Amen. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.